Good morning po. Today is the 13th of January 2025 at naisipan ko po na mag-vlog to make a story time. So ito po ay kwentuhan lang at saka pag-share ng aming mga thoughts and experiences about sa pagtira dito sa UK habang may anak or may mga anak or tinatawag nila dito na childcare. Paano ang pag-alaga mo sa anak mo dito sa UK? Madali ba or anong mga challenges? And i-share ko din yung nakikita naming difference between yung raising a family sa Pilipinas at saka sa UK. Unang-una, kamusta ang childcare namin dito sa UK? Anak, and his name is Max. He is now 2 years old. And for the past 2 years, so yung ginawa po namin para may mag-alaga kay Max is, kasi dito, for the first year, pwede yung mama mag-maternity leave. Meron lang option or privilege yung mga women dito na naganak or nabuntis na pwede sila mag maternity leave for 1 year. May option silang ganyan. Or kung hindi mo naman gusto talaga na 1 year, pwede naman. So, may mga iba kong kakilala na after siguro 6 months or 9 months, bumalik na sila ng trabaho. So, it's really up to you kung anong better sa situation nyo. So, yun po yung sa akin, nag-maternity leave ako ng 1 year. So, that means ako talaga yung stay at home at nag-alaga kay Max while yung aking husband ay nag-work full-time. And then after that, yung ginawa namin kasi yung situation, again po, different situations po tayo, mga siguro, wag po natin i-compare kasi ito pong sinishare ko is just all about us, ano nag-work sa pamilya namin, and ano yung mga challenges based sa circumstances namin. Kasi both naman kami nag-work. So kasi nga sa amin po ng husband ko si Romeo, pareho kaming nag-work full-time. Kasi separate yung aming visa, tier 2 or yung skilled worker visa. So, kailangan sa kontrata, as far as I know, dapat full-time ka, which is 37.5 hours per week yung trabaho mo. That means, kasi nga, ano kami, sa medical and health, yung shifts namin, different po yan. So, meron kami mga long hours, meaning 12-hour shift, like 7 a.m. until 7 p.m. or 7 p.m. to 7 a.m. na night shift. And meron din kami mga short shift, like for example, 7 a.m. to 3 p.m. lang, or 11:30 a.m. to 7 p.m. Kahit anong shift ang i-assign sa'yo as long as yung total ng hours mo in a week is 37.5. Usually, ang ibig sabihin yan ay nag-work po kami ng 3 long shifts. So, sinasabi naming long day or night shift. So, it's either long day or night shift na tatlong shifts po in a week. So, in a month lang, meron kaming sa 3 weeks in a month, tatlong shifts. Tapos yung ika-apat na is 4 na shifts po. The second year, nung 1 year na si Max and more, ang ginawa po namin ay pinapunta namin dito yung mama ko, siya pong inuna namin, at nagstay po siya ng more than 5 months. Tapos, after niya umuwi, pinapunta din namin yung nanay or mother-in-law ko para naman tumulong sa amin. Which, we're very happy and very grateful din na nakapunta sila dito. Kasi, for example, yung mama ko, it was her first time na nakapunta ng UK. So, parang, ang saya-saya na to bring your family here para ma-experience nila, makita din nila yung ganda ng UK, ang weather, ma-experience ng pagkain, etc., etc. So, it was really nice. But at the same time, yung purpose talaga ng pagpunta ng aming mga moms is to help nga sa childcare. Kasi,
may mga times na nagko-conflict yung schedule ng asawa ko at yung akin. So, for example, sabay kami mag-work ng long day. So, meaning, walang may iwan sa bahay with Max. Which hindi pwede kasi hindi nga pwedeng ganun dito. So, yung mama ko, at saka si nanay, so tumutulong din sila sa yung mga gap namin na ilang couple of hours lang na, for example, may trabaho pa ako, tapos si Romeo, magtatrabaho din, pero babalik na ako in a while. So, parang sila lang yung tumulong na mag-alaga kay Max siguro mga 3 to 6 hours. Tapos, as long as may parent na agad na darating. So, in total, we're very thankful. In summary, we're very thankful talaga sa aming ginawa na pinapunta namin yung parents namin, yung mga moms namin kasi malaking tulong talaga sila sa pag-aalaga, sa pagluluto, 'di ba? Kasi minsan na nakakapagod din actually na nagtrabaho pa ng 12 hours tapos nagluluto pa kami. So parang at least nung pumunta sila dito, masasarap talaga yung food at saka nakaka-help din sila ng gawaing bahay. Ang totoong challenge sa amin ngayon is actually nung umuwi na yung mga moms and yung mother-in-law ko. Kasi kami na lang tatlo dito sa bahay. And that means na we have to make sure talaga na walang conflict sa schedules namin ng husband ko kasi hindi nga pwedeng maiwan Max dito. So may mga time, like for example, may mga time na galing ako ng night shift, which like for example, kagabi, nagtrabaho pa ako from 7 p.m. to 7 a.m. Tapos, the next day, trabaho naman si Romeo ng long day. So, wala talaga kami magagawa. Meaning, ako talaga yung magsasacrifice na walang tulog. Which, ito po, kung nakikita nyo, yung eye bags ko, ayan. Pero wala kasi yung magawa talaga. Ang hirap. Mahirap po. Sa totoo lang, mahirap ang childcare dito. May mga options naman. Common dito talaga is to send your child sa nursery. Dito, as far as I know, 2 months old ata, pwede nang in-nursery. Depende yan sa kung saan mo siya ipapunta or anong klaseng nursery. Pero, kasi nga, importante dito na magtrabaho ang both husband and wife kasi nga yung cost of living is very expensive. So, ayun, kailangan talaga magtrabaho. Yung childcare, hindi din biro ang bayad kasi ang mahal-mahal. Parang yung sahod mo sa isang araw na pagtatrabaho, almost the same din yung ibabayad mo sa nursery. Which is, inisip namin, instead of isi-send namin sa nursery, why not kami na lang magbabantay, i-adjust na lang namin yung aming schedule. Ang difference talaga na masasabi ko between, raising a family dito sa UK and doon sa Pilipinas is, of course, mas madali, mas masaya sa Pilipinas. Kasi marami tayong kakilala, marami tayong kamag-anak, kaibigan na pwedeng maiwanan yung ating mga anak. May lola, may lolo, may mga tita, titos. Dito, kami lang talagang tatlo. Wala din akong kakilala talaga na wala kaming kamag-anak. Yung sister-in-law ko, andun pa sa Birmingham, which is 3 hours away by drive. Kami lang talaga. And wala kaming magagawa. Yun, yung parang mas masaya. Kasi, naisip ko din, di ba sa atin, parang ang close-close na mga bata, yung magpipinsan, kasi sila naglalaro sa labas. Dito, for example, si Max, siya lang mag-isa at saka yung parent niya. So, siya lang talagang naglalaro by herself or himself or sometimes naglalaro kami sa kanya. Yung mga specialist na kinausap namin about kay Max is never-recommend talaga nila na expose si Max with other kids or in nursery siya. Kaso nga,
So, nag-try na din kami mag-inquire sa nursery. Kaya lang, grabe din dito ang waiting list. Like, nag-inquire kami months ago, wala pa ring reply. Kasi nga, ang dami-dami pang mga bata na gustong pumunta doon sa, or pumasok doon sa nursery na yon. So, ganun kahirap talaga ang mag-enter ng nursery. At isa pa, bakit hindi nag-nursery si Max is kasi hindi kami resident pa dito, hindi kami citizen ng UK. So, may limitations yung number of hours at saka kung ilang taon si Max na bigyan siya ng libreng childcare. Sa tier 2 or yung mga workers, skilled workers, binibigyan yung anak nyo ng 15 hours na free pag 3 years old na sila or more. Si Max 2 years old pa, so meaning meron pa kaming 1 year na paghihintay para malibre na siya. British ka or residente ka na dito sa UK, bibigyan ka nila or entitled ka ng 30 hours. Totoo lang ang childcare dito sa UK. Hindi siya biro. Parang very serious na very expensive na option. So, it's either ipa-enroll mo siya ng nursery or magkukuha ka ng family member from the Philippines na pupunta dito para tumulong sa'yo sa pagbabantay ng anak mo. Kaya nga, pero na-realize ko, ang hirap pag single parent ka. Parang impossible ata. For example, galing ka ng ibang bansa, tapos dadalhin mo dito yung anak mo, tapos ikaw lang yung main source of income. Syempre, mahirap kasi mahal din ang mga cost of living, ang rent, ang pagkain. So, hindi ko ma-imagine anong ginagawa ng mga single parents. So, kung single parent po kayo, andito kayo sa UK, kudos po sa inyong lahat para ang galing-galing nyo. Kasi nga, I'm very lucky na andito yung husband ko at saka both of us nagtatrabaho. Kasi parang tulong-tulong lang kami sa expenses. And at the same time, kailangan talaga na maging hands-on din kami pag kami yung nagbabantay sa aming anak. So, ibig sabihin yan, hindi lang ako yung parang in charge ng pagpapalaki sa anak ko. Of course, yung asawa ko, pag ako naman ang nagtatrabaho, sila naman buong araw. So, siya talaga ang lahat-lahat, alam niyo yun. So, which is parang maganda din kasi nagbabond din sila as, for example, son and father. Yun, nahihirapan pa talaga kami. And one thing na siguro nakakatulong is yung boss or for example yung manager nyo ay supportive sa scheduling or sa ano. Kasi one of our managers, di ko na lang sasabihin kung sinong manager, parang hindi supportive. Parang pinapahirapan pa yung schedules namin, which is ang hirap na nga. Tapos pinapahirapan pa yun. Parang nagsistruggle talaga kami sa childcare at the moment. Pero so far, okay naman. We're getting on. Except nga, like, may mga instances na, like today, nagaling ako ng night shift, tapos ako pa magbabantay ng buong araw. So, meaning, nakakatulog lang ako pag mag-nap na si Max, which is, sa hapon, mga siguro 2 hours to 3 hours, yun yung tulog ko. So, first time ko talagang gawin yun. Well, other than yung, alam niyo yung newborn pa siya na wala talagang tulog. So, mahirap pag may anak ka. Pero, ako lang din i-clarify na hindi lang po ako or hindi lang kami ang nakakaranas ng ganitong situation. Kasi, nag-interview din ako sa ibang sa ibang Filipinos na may mga anak at saka even sa may ibang lahi. Tinatanong ko din sila paano nila nako-cope yung childcare nila para syempre alam din namin or baka i-try namin ganun. And so far talaga sa lahat ng nakausap ko, natanungan ko, the same situation. May mga nagsasacrifice kumbaga sa kanilang pamilya. And siguro, ganun lang talagang buhay. Ang mga advice naman ng mga
ate or kuya na matagal dito sa UK, sabi nila, it's just kayanin lang talaga because it will get better. So, yun na lang iniisip namin. Iniisip ko na in a few years, 1 year na lang ay pwede na si Max sa nursery. Free na siya. So, at least meron na kaming time for ourselves, at saka meron na din siyang time na ma-explore niya din yung school or yung nursery. But ngayon, for now, ayan, so sacrifice talaga tayo, guys. So, dito na ako sa sofa, as in wala na akong energy, at saka ang busy ng shift ko kagabi. Like, 2 lang kami nurse sa ward, tapos 28 patients, parang ang dami pang poorly, ang daming ginagawa. So, alam niyo yun, parang antok mo talaga ako, masakit pa ako, but still, we have to ensure na ang ating anak ay okay lang. And dito naman siya naglalaro. Max, say hi. Kumain na po siya ng breakfast. Can you say hi to the camera? So, ayan lang. Pagpapalaruin, naghahinga. Pagpapalaruin ko lang siya, tapos ako dito sa sofa lang, magpapa-music or mag-watch lang ng YouTube siguro or ng mga movies. Minsan naman nakakaidlip ako, pero syempre hindi matagal. Yung siguro 15 minutes. Tapos kasi si Max, binabantayan din ako siguro. Pag hindi ako awake or close yung eyes ko, pumupunta siya sa akin at saka nagde-jump siya, parang ginigising niya talaga ako. Where is your bicycle? Ay, where's your car? Hello! So, bibigay lang ako ng update. Time check now is 5:30 p.m. and Romeo, as you can see him in the background, dumating na siya from work. Tapos, finifeed lang namin si Max, his supper. Yan. He's suffering. And his suffering. Yeah, so, makikita nyo, very tired eyes na and very sleepy. So, I think malapit na ako malaupat. I've been awake for ilang oras na? 12 hours plus another 12 hours? Tama ba? So, almost like that. More than 24 hours. Oh my gosh. Pero natulog naman kami ng 1 hour. Nag-nap si Max. Pero, madali lang. Ewan ko kasi umiyak siya. Grabe yung iyak niya. Tapos, hindi ko siya makonsole. So, bumaba na kami dito. At dito na kami nag-play sa living room. I mean, I tried to stay awake. I tried my best. Pero yun na, yehey, dito na si Romeo. So, siya na ang carry over ng mga task. As in, wala na talaga akong energy. Pero yun nga, mahirap talaga ang ang buhay din sa UK. Especially pag may anak ka or may mga anak ka. Lucky na lang talaga kung may mga kapamilya ka, kaibigan, na minsan tutulong sa'yo. Yeah, so yan lang. Okay, good night everyone. I need sleep. Bye-bye.